Okay, sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, going back to the Tacloban incident, the Vice President released a statement about the incident, and I quote, "This tragedy also exposes the failure of the government to recognize the importance of intelligence gathering and identifying threats before lives are lost. We cannot continue reacting only after another child is hurt or killed." Ito pa po, sabi niya rin, "The continuing loss of young lives should serve as a wake-up call to this administration. The government must act now to make our schools safer and to better protect our learners." Your comment on that, ma'am? Ibig sabihin, estudyante, dapat minomonitor para sa intelligence gathering. Hindi sila mga terorista. Sila ay mga estudyanteng mukhang di umanong gumunlang sa online gaming na marahas. At kung yan ang sinasabi niya na dapat na minomonitor through an intelligence gathering, bakit kaya noong 2019 sa Masili National High School, Calamba, Tapusin natin itong mga ay learners. nagkaroon din ng barilan sa loob ng classroom. Ayan. Isang 15-year-old, grade 7 student ang involved. This is 2019. It occurred 2019. Bakit hindi ito kaya nakita sa intelligence report ng kanyang ama? At ito, meron pa rin po. Ito, terorista, di umano ang nagsagawa. September 2016. Philippines bomb, Davao attack, blame on Abu Sayyaf. Yan mga Bakit learners hindi na. niya kaya tinuruan ang kanyang ama para marisulba or ma-counter ito agad? Okay? Meron pa pong isa. November 29, 2016, 9 injured in bomb blast targeting Duterte sa security team. Magaling naman po yata siya magpuna. Pero walang solusyon na naibibigay. Sana magbigay siya ng solusyon. At ito pa po. 2019, Duterte Honors Cup killed in school explosion. Hindi po ba dapat kung napakagaling niya magbigay ng suggestion, dapat ay tinuruan niya ang kanyang ama para ito ay na-prevent. May mga pagkakataon po na hindi maiiwasan ng mga ganitong sitwasyon, especially sa pangyayaring ito, mga estudyante, mga minor de edad, hindi terorista. At sa susunod sana, bago magbigay ng pamimintas at paninira ang Vice Presidente, itanong niyo sa kanya ano ang kanyang suhestyon. Okay, ang ganda ng sagot mga ka-learners na. Again, kung talagang kung galit kayo dito kay ano bang tawag natin diyan kay PRRD or sa mga Duterte, talagang magugustuhan mo talaga itong sagot ni Attorney Claire Castro dito mga ka-learners. Regardless kung ano yung laman ng sagot niya. Kasi ang highlight nung sagot niya dito yung may PowerPoint, PowerPoint tuloy, may props, yung may poster pa na dala mga ka-learners, no? Okay, so dito natin makikita na talagang alam niya kung anong mga itatanong ng mga press corps mga ka-learners. Wala ko, hindi yan yung focus natin dito. Ang focus natin dito yung kabuang laman ng kanyang sagot dito mga ka-learners. Titignan natin ito. Okay, 4 na anggulo ang tinignan natin dito. Ay paliwanag natin. Ay, magandang gabi dito kay Maria Sparasilio. Oy, I think nakapag-comment na rin natin ito. Tapos ito si Musanip Kudarat. Naging regular student na natin ito si Sarah, taga-Barm ito. Na taga-panood na din natin ito. Welcome dito sa again, comment po dyan mga regular students natin. Nasa na sila? Yung iba, no? Hindi pa nakapag-check attendance. Again, ano yung anggulong tinitingnan natin dito mga ka-learners? Anong una, tinitingnan ko yung perception ni Attorney Claire Castro at ng PBBM administration. So hindi pwede nating hiwalayin si Attorney Claire Castro bilang individual sa PBBM administration kasi nga siya yung anong tawag natin dyan, parang mukha ng PBBM administration kasi siya yung tagapagsalita ng PBBM administration. At the same time, tinignan din natin kung ano yung naging aksyon dito ni ng Malacanang ng PBBM administration at ng future, anong magiging epekto nito sa aksyon sa future na aksyon nila. Tapos tiningnan din natin dito kung ano yung paano nila yung kind of reasoning na meron sila, okay, bilang isang administrasyon, bilang namamahala ng ating bansa. And then tinitingnan din natin kung ano yung orientation nila ng PBBM administration towards doon sa mga critics nila mga ka-learners or sa mga tao in general sa atin na nagbibigay komento dito sa kanilang mga anong tawag natin diyan, mga pinaggagawa, no? Or so ayan. Ito puntahan natin. Unang-una, tinitingnan ito Castro hulog sa patibong ni VP Sara. Paano siya nahulog dito? Actually, yung statement ni Claire Castro ni VP Sara base dito kay Halili ba 'yon, no? In general naman yun. Buong administration naman yun. Government yung term na ginamit niya dito. Okay? Which I believe may point din naman si
VP Sara, mga ka-learners, mamaya ipaliwanag ko kung paano naging, sa tingin ko, may point siya dito. So una-una, titingnan muna natin ano yung perception ng PBBM administration dito sa statement ni VP Sara, mga ka-learners. O, kasi nga, ang hilig talaga ng mga taga-mainstream media, mga ka-learners, na parang, anong tawag natin dyan? Ba? Pag-aaway-awayin yung mga instead na magtutulungan. Pero of course, kasi nga, kumakagat din naman talaga si Claire Castro, mga ka-learners, no? Capture na siya. Attention, malinaw dito, nagkakaroon ng attention capture, no? Kasi nga, gusto ng taga-media na may away, alam nila, sumasagot si Claire Castro, so ayun. Yan yung mga tinatanong kapag may para magpalabas ng away, mga ka-learners. Ay, present din si Sir Abul Khair Sarip. Magandang gabi, Sir. Welcome, no? Ano yung una-una perception na nakikita natin dito ng PBBM administration, no? Sa pagmumukha ni Attorney Claire Castro towards doon sa mga nagko-komento, no? Or towards doon sa message ni Vice President Sara. Nagpapakita ito na tinatawag nating hostile attribution bias o bias. Then hostile. Anong ibig sabihin nito? Ano ito? Refers to the tendency to interpret others' behaviors, words, or intentions as deliberately hostile or aggressive even when they are neutral or positive, mga ka-learners. Again, so yun na nga, bias siya. Ibig sabihin, maling pag-iisip na. Maling pag-iisip na, and unfortunately, sa tingin mo pa ay aggressive or hostile pa yung naging statement. So ganito yan, mga ka-learners. So, dito sa social psychology namin, meron nga kaming kasabihan na we construct our own reality. Tayo mismo ang nagbibigay ng realidad sa mga pangyayari. Halimbawa, sabihin natin, no? May best friend ka, sinasabihan ka, no, mali yung ginawa mo. Hindi ko nagustuhan yung ginawa mo. Most likely, parang open ka kasi nga best friend mo nagsasabi sa iyo, yun. Pero unfortunately, kapag na-perceive mo yung tao na kalaban mo at ganun din ang sasabihin, most likely iba din ang magiging reaction mo. Bakit? Kasi nasa isipan mo na kalaban mo ang nagsasalita. Yet, ang laman ng mensahe, parehos lamang, mga ka-learners. So ngayon, ikaw ang gumagawa ng kahulugan doon sa kung anong mensahe, mga ka-learners. So dito, no, kung titingnan, bakit ko nasabi na tama naman ang point ni Vice President Sara? Bakit? Kung titignan natin, inamin dito ni Attorney Claire Castro na isa sa mga rason ay parang addict or, sorry na, gamit ko tuloy yung term, baka i-block tayo ni YouTube. Parang, sa online games, yung mga bata, di ba? Yung mga suspects. So, sino nagkukontrol dito? Di ba ang gobyerno, yung DICT or CICC, I think CICC na ngayon, tawag nila. Sila ang may control. Yet, hindi nila ito na-control, mga ka-learners. So again, kung titingnan natin, sinasabi ni Attorney Claire Castro, mali yung paniniwala ni VP Sara na hindi pwedeng gamitin yung, anong tawag natin dyan, confidential funds dito sa mga kabataan kasi hindi naman sila terorista. Di ba? No? Pero, hindi niya tinignan na parte din niya ng trabaho ng, again, confidential funds, pwede din gamitin confidential funds dyan regarding sa pagpapapasok ng mga online games na yung nilaro ng mga bata, mga ka-learners. Kaya again, para sa akin, tama naman ang statement ni VP Sara. Nilimita lang ni Attorney Claire Castro sa terorista. Mamaya ipaliwanag natin yan, anong klaseng reasoning yan na pagdating natin sa reasoning. So ano pang perception na nakikita natin dito? Nagpapakita ito ng negative interpretive bias din. No? So sila nga, again, we make our own reality. No? Dito, kung negative yung interpretation mo, negative talaga. Ano ibig sabihin nito? A tendency of individuals habitually interpret ambiguous, neutral, or even positive information in a negative way. Kahit maganda pang sabihin, kahit maganda pang intensyon dyan, na kahit kanino, okay? Sa tingin ko naman kasi, mga ka-learners, yung komento ni VP Sara ay para naman talaga gumawa ng aksyon ang administrasyon, ang Malacanang, na ma-address itong lahat ng problema. Hindi naman niya tinitira dito yung mga personal na karakter ng mga involved dito. Halimbawa kay PBBM. No, hindi naman niya tinitira yung personal karakter. Yung leadership style naman yung tinitira niya. Para sa akin, constructive dun. Unfortunately, the way nga tinanggap ng Malacanang, lalo na ito si Claire Castro, is negative. Kasi nga mayroon, ito nagpapakita ng negative interpretive bias itong si Attorney Claire Castro, mga ka-learners.
So wala tayong magagawa. Yan yung tingin niya. O negative yung tingin niya. Kaya banat din siya, mga ka-learners. No? Kahit hindi naman talaga necessary. Kahit sabihin natin totoo yung mga pinapakita niyang photos na ganito may nangyari sa time ni PRRD. Ano bang purpose nun? Wala na sa position si PRRD. Natapos si PRRD sa kanyang pamamahala na mayroong 80% plus or 80+% na approval and trust rating. Hindi na nila mababago yon, mga ka-learners. Kahit ano pang paninira nila kay PRRD, recorded na yun na 80+% nung bumaba sa pwesto. Wala na silang magagawa nun. No? So again, para sa akin, wala talaga yung laman, mga ka-learners. No? At the same time, si VP Sara, si PRRD, magkaiba. Hindi, si PRRD, hindi si VP Sara. No? Si VP Sara, hindi si PRRD. So again, talaga nagpapakita lang na hostile talaga yung tingin nila dito sa mga critics nila, mga ka-learners. Ito, reasoning. Ano yung reasoning na pinapakita dito, mga ka-learners? Cognitive rigidity. I think, nilagyan ko ba ng definition? May definition pala. Ayan, na-mention na natin ito last time, no? Na kung saan, an individual's difficulty adapting their thinking, beliefs, or behaviors to new information. Ibig sabihin, fix ka. The same thing ito. I-presenta na natin, functional fixedness. Bakit? Kasi nasa isipan nila na itong confidential funds ay para lamang sa mga kalaban ng Estado gagamitin ito. No? Naka-fix sila dyan. Nagpapakita ng cognitive rigidity na dapat ito lang ang paggagamitan. Hindi nila alam na pwede pala ring gamitin sa iba, mga ka-learners. Halimbawa, investigation. Yung mga investigation, information gathering din naman yan, mga ka-learners. Hindi nga lang, not necessarily nga lang terrorist yung nabanggitan ako, iba-block tayo ng YouTube dito. Hindi nga lang kalaban ng Estado yung focus. Again, anything, para sa akin, anything na information gathering, pwede gamitin yung confidential funds. Ito, functional fixedness. Na-mention na rin natin ito last time. People struggle to see objects, tools, or resources as usable for anything beyond their traditional or intended purpose. Usual na halimbawa ko nito, halimbawa, yung gunting, no? Nagpapakita ka ng functional fixedness kung sa tingin mo ang gunting ay panggunting lang ng papel, ng mga bagay. Hindi mo alam na pwede pala siya pang-replace ng screwdriver, mga ka-learners. Pangtanggal ng screw. Di ba? Yung iba, ginagamit ng pang-ano ng buhok, gunting, ha? Ginaganyan sa buhok. Hindi ko lang alam kung nakita ninyo, basta ako personally may nakita ako, ginamit niya parang tali, hindi nga lang tali, gunting yung ginamit ganyan. Yung iba lapis, di ba? Kapag meron kang functional fixedness, sa tingin mo yung lapis pang sulat lamang. Ganito ang pinapakita nila dito na itong confidential funds na ito ay para lang sa aspeto na ito ng intelligence gathering. Pero yun na nga, sinabi ko kanina, huli sila dito. Kasi si Claire Castro mismo sinabi niya na dahil sa online games, ang nagkukontrol ng mga online games o papasok ng online games, yung under ng under ng Malacanang, under ng executive, yun na nga, CICC. Na in fact, ngayon, yung CICC nag-decide na i-block itong laro na ito na binanggit, mga ka-learners. Which is yun na nga, parang indirectly talaga inamin nila. So, nagiging tama dito si VP Sara kasi kung natignan nyo lang ito, ginamit yung confidential funds sa pag-gather ng mga reports, information tungkol sa mga laro na delikado, then probably baka napigilan pa yun, hindi pa yun nakapag-install, mga ka-learners.